magulang ha, utusan yung anak niyo magtanong. Po, Scribe ang kayo. tanong ko po, sa Old Testament, yung ano pong law sa Old Testament, yung nasaklaw na ngayon ng grace sa New Testament po? Anong law sa Old Testament ang nasaklaw ng grace sa New Testament? Sa paliwanag natin, yung kung may mag-share ng picture, pakita lang gamitin yung eternity to eternity para yung dalawang magkapatong para makita yung old sa new, no? Dalawang magkapatong. So kung may kopya si Remy Yed ng magkapatong na eternity, pwede atras abante lang doon, pakita yung dalawa. So ang paliwanag ng denomination iba sa paliwanag ko. Parang yung kay Gabriel iba sa paliwanag ko. Ang paliwanag ko, yung mga mensahe sa nakalipas, may progressive revelation yan. Yung sa kanila kasi parang nakakahon eh. Paano yung nakakahon? So, mahalaga ngayon yung eternity to eternity, no? Yan lang kasi pwede natin pakita yung old and new eh. Sa tapos click nyo na lang yung picture nung ano. Yan. So maganda may backup tayo sa YouTube. No? So pwede natin palakihin yan kung sa pansamantala lang masarado yung outline. Ito yung, although pwede ito tanungin bukas, maganda itong tanong eh. Ang turo ng denominasyon, sa lumang tipan, puro gawa. Sa bagong tipon, puro grasya. Yan lang. Pero sa tunay na, kung napanood nyo yung dating sulat kamay ko, sa lumang tipan, may grasya rin. Na dapat yan emphasize ko bukas. Sa bagong tipan, may batas din. So, yan siguro yung tanong ni Dalaga eh. Ano yung Old na Testament law, batas na nasa New? Merong nanatili na pareho, merong lumalim. May lumalim. Ngayon, may term yung denominasyon na lumipas na. Kaya bakbakan yung Sabadista at saka ibang protestante na hindi yan lumipas. Oh. Naniwala rin sa Sabadista may lumipas. At tinutukoy niya lumipas yung ibang ceremonial law. Yung Sabat lang ang di lumipas. No? Paano namimili pa rin sila? Ito yung paliwanag ko. Mula lumang tipan, papuntang bagong tipan, merong hindi nabigyan ng kautusan yung hentil. May hentil na hindi nabigyan ng kautusan. Kunwari, yung pagtutuli. So, yung pagtutuli na hindi binigay sa hentil, ibinigay ba sa bagong tipan? Hindi. O, yan ang mababasa mo. Ito, pwede na rin tong picture na to. No? So, switch na lang yung click ng picture, no? Sa OBS. Switch between Hoshimani and Progressive Ministry. Maganda yung dalawang picture. Siyempre, ito maliit. Yung isa, kitang-kita yung old and new, no? So, ang mali ng ng denominasyon, o sabihin natin kakapusan kasi hindi man totally mali, kundi kapos lang ang paliwanag. Ginamit naman sila, may katotohanan din naman eh. Pero lumalalim ang katotohanan, yan ang kailangan natin i-realize. Kailangan makita natin yung paglalim nun. Kaya kailangan maging berian lagi. So, may term silang nakakalipas. Pero alam niyo ba, ang tamang paliwanag ito, never ibinigay yung kautusan sa mga paganong hentil, yung tungkol sa pagtutuli, yung sa sabat, yung sa pagkain. So, walang inalis. Walang inalis. Kung ano yung utos sa Hudyo, tuloy lang yan. Yung sa hentil, hindi na utusan yan. So, tuloy lang yan. Dahil hindi na utusan yan, inutos ba sa bagong tipan? Wala rin. Kung hindi inutos sa bagong tipan, yung mga hentil na tinutukoy ko hindi na-convert sa Israel. Na-convert kasi pinapatuli nila eh. Yung hentil na hindi na-convert sa Israel, sa Judaismo, kung ano yung alam nilang katotohanan, ano yung alam nila? Walang sabat, walang forbidden foods, walang tuli.
walang seremonyas. So hindi pinapagawa sa kanila maliban yung mababasa natin. Ano yung mababasa natin? Yan yung communion yung Passover. Na Passover naging communion unleavened bread. Yun lang. Bakit tayo nagpapaksa ng mga pista? Kasi may progressive revelation yung lumang tipan papunta sa bagong tipan. So yung progressive revelation, yan ang mas magandang paliwanag kaysa wala nang kwenta lahat yan. Hindi yan binigay para walang kwenta lang sa atin. Kaya sabi ni Gabrola, meron pang new, meron pang old. Tama yung term, pero kahit yung old, may mensahe yan sa new. May type and shadow. Colossians 2:16. Check nyo na lang, buksan nyo, utusan nyo yung anak nyo na magbukas. PM nyo yung mga anak nyo kung malayo. Kung malapit, utusan nyo yung anak nyo, Colossians 2:16. Para naman may alam na talata yung mga anak natin. Na lahat ng mga bagay na pinasulat, kahit hindi pa nga nakasulat yung iba may nakatagong hiwaga. Kahit ngayong pag-aasawa, di ba? Hindi yan nakasulat lang, ginagawa ng natural na tao yan. May tipot larawan mula creation. Diba ba na may Bible ng universe, ng astronomy, may Bible ng pyramid, may Bible ng written Bible. Ibig sabihin, ang mensahe ng Diyos, hindi lang Bible, yung parang, pati yung creation. So may nakatagong hiwaga, yan, nakatagong revelation. So, ang kailangan natin makuha yung revelation, hindi yan nandyan by accident. Pista lang kayo, tapos na, wala na. Kailangan makuha natin, naghang yung si Oshimani. So habang naghang, pwede mo nang, naghang na yung dalawa. Okay. So habang naghang, click mo yung picture ng hindi naghang, no? O kaya, i-off mo na yung share screen. So, magandang tanong to at malalim na mensahe to. Kasama to sa mensahe dapat bukas. Sana may magtanong ulit ng ganito bukas. Na from old to new, hindi walang grace sa old na bago sa new lang may grace. Old pa lang may grace na. Faith versus works. Works. Hindi puro works lang ang Old Testament as faith na sa New Testament. Si Paul lang kasi gumamit ng arbitrary terminology. Ano yung arbitrary terminology? Pwede mo pakita yung outline, no, Hashimani? Ang arbitrary terminology, parang nasa old yung works, nasa old yung law, nasa new yung grace, nasa new yung faith. Pero arbitrary lang yan So bukas sana, limutan ko ipaliwanag yan. Tulong kayo magpaalala sa akin yan. So yun ang tanong, may law ba sa bagong tipan? Meron. May babasa kayo sa Hebrews, sa Tagalog kautusan, a new commandment, di ba? So may new commandment ang term. Hindi naman sinabing new law. New commandment na kasulat. So may commandment sa old, may commandment sa new, may instruction. Yan ang specialized ng hukom, dapat. Ano ba yung pinapagawa ng Diyos ngayon? Di ba? So ano yung pinapagawa ng Diyos noon? Kailan sumabay ka sa progressive revelation. So, ngayon, ang kautusan sa Hudyo, pwedeng hindi walain. Kasi yan ang pinaglaban ng Sabadista, pati Messianics. Hindi nawala ang kautusan. Ito namang Sabadista at ibang protestante, kahit Katoliko, lumipas na. So ano yung tamang paliwanag? Never ibinigay sa hentil in the first place. Kaya hindi dahil lumipas na. Dati bawal kumain, ngayon pwede na. Dating pwedeng kumain ng baboy yung mga hentil na hindi Israel. Pero hindi binigay ng utos, bawal na. So okay, hindi sila dating binawal. So never binawal in the first place. Hindi sila dating nagsasabat Sabado. Hindi sila dating nagsasabado. So hindi yan walang inalis. Walang inalis. Ngayon, so yan lang yan lang yung tapos
kung ano yung pinagawa sa Hentil, yung konting tama ni Jason Gabrola is yung may pinapagawa sa Hentil na hindi Hudyo, na hindi Israel. Tapos may pinapagawa rin sa Hudyo. Ngayon, pwede bang meron masama ba yung term lumipas na? Hindi, nakasulat sa Bible yung lumipas na eh. Ito yung lumipas na. Para sa mga Hudyo na umaasa lang sa kapos na relation. Kung ano yung revelation nila sa nakalipas, yan ay lumipas na. So meron term lumipas na, don't get me wrong. So hindi totally mali yung paliwanag ng denomination na lumipas na. Pero ano yung lumipas na? Yung kapos na kautusan. Sinabi ng Hebrews pero ang term niya ay ineffectual, hindi na wala nang bisa. Kasi wala nang bisa kasi nag-progress. So para matupad mo yung kautusan, kailan tanggapin mo si Kristo? Kasi siya ang kinauwian ng kautusan. The law and the prophets were until John. I am the fulfillment of the law. No? Pinaliwanag sa Hebrews. So, si Kristo yung katuparan ng kautusan. Ang mga Israelita, ine-expect na tumanggap kay Kristo. So, ito yung maling, pwede ko sabihin maling paliwanag kay Ber Jason na dispensationalist. Siyempre, kahit tayo pwede tawaging dispensationalist eh. Pero itong extreme na dispensationalist ganito. Kung kahit lumang kautusan ng ang gawin lang nila, ligtas na sila. Siyempre, patay na yung mga tao noon eh. How pa yung mga Hudyo ngayon, di ba? Case to case yun, pero ang gusto ng Diyos, yung mga Israelita ngayon, tumanggap kay Kristo. Nireject lang nila si Kristo, may konting biyaya lang na pasensya, pero overall, gusto ng Diyos tumanggap sila kay Kristo. Salamat sa mga illustration. So, ayan, maganda. Mag-search kayo lagi ng illustration, Brother Simon. So, Tanong po ako. Follow up. Sige. Yung tanong ko po, ano po yung aktibo ng justification? Ano po yung pag-aktibo ng justification at paano po kilalanin ang kasamaan? Ipakita yung outline. Maganda yung tanong. Yung huling mong sinabi, hindi ko naintindihan. Paano manalangin sa kasalanan? Yan ang naiintindihan ko eh. Paano po kilalanin ang kasamaan? So, pakibalik yung kilalanin. Uy. Okay. So, unahin ko yung last question. Maganda yung tanong. Pero, sana hindi ka lang frontliner, no? Lahat kayo makapagtanong. Yung buong angkan makapagtanong. O kahit, kung di man dito sa live, sa bahay may tanong bulong kayo. Yung kilalanin, ang tawag ko na dyan, Nicolaita at saka lukewarm. No? Ang Nicolaita, sarado. Ang lukewarm, tinatamad. 2 Thessalonians 1:8, that know not God, ayan, lukewarm. And obey not. Yung obey not, Nicolaita yun, no? So, ang Berean, gusto mong nagsisikap ka. Ang Berean, nagsisikap ka. Hindi kayong nami-misuse nga yung grace eh. Mamaya pagbanggitin natin, no? Nagagamit yung salitang grace ng mga churches yan na bago sa atin. Na ligtas ka na. So, dati ang Manaliti Pentecostal yan eh. So, dapat wala yung ganyan doktrina. End time na yung tanim ng maling unawa sa grace. Ligtas ka na. Wala ka nang gagawin. So, yung maling unawa sa grace, hindi mo kailangan magsikap. No? Wala kang ginawa. Wala kang ginawa para maligtas ka, no? So, wala kang yoke. Okay. Paano mo i-activate ang aring ganap? Paano ka aring ganap? Paano gagana ang justification o yung pag-aaring ganap? Paano gagana? Tinanong din ni Gabriela yung nasa outline ko, ano ibig sabihin na activate? No?
Ibig sabihin, activate, Tagalog, para gumana. Paano mo paganahin? Ibig sabihin, simple lang. Paano mo i-avail ang amnesty ng Diyos? Di ba, may amnesty tayo, may utang ka, o kaya may hulugan ka, o kaya may kasalanan ka, ikukulong ka, Sicilia Electrica ka, pero pinatawad ka. So ito yung pag-a-avail. Yan yung na itong pribileyo na bigay ng Diyos. Paano mo i-avail ang justification na aariin kang ganap? Anong gagawin mo? Siyempre, may turo ang denomination, may turo tayo. Ang turo ng denomination, hindi mali. Kaso, pag paikot-ikot ka lang doon, magiging kapos. Kunwari, umabante na dapat ang liwanag. Pag naging kapos, mami-misuse na yung grace. Mami-misuse na yung justification. Mami-misunderstood. Sa denomination, tumanggap ka lang. Tumanggap ka lang. Ligtas ka na. By the way, sino yung nakarinig na nun? Paki-unmute lang. Interact lang tayo. Sino yung nakarinig? Tumanggap ka lang kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas. Ganyan din si Berman. Amen. Mag-amen lahat na nakarinig. Yung hindi nakarinig, pagsabi rin, hindi pa narinig. Lahat lang mag-interact tayo. Ang nag-interact, ito pinapagawa ko sa inyo, ito yung halimbawa nung nagsikap. Okay? Pinapakita nyo sa Diyos, nagsikap kayo. Yung kaya mag-unmute, mag-unmute. Yung malayo sa cellphone, mag-iwan ng status na emergency lang. Okay. Para meron kayong excuse letter. So, naku, nawala yung share screen. Okay. May tanong po, Brother Alan. Tatapusin ko lang to, mabilis lang. Dito sa progressive revelation, yung pagtanggap kay Kristo, hindi mali. Pero kailangan natin i-detalye. Ano yung tunay na pagtanggap? Okay? Hindi ko na i-detalye yan, ha? Ibig sabihin, ang tunay na pagtanggap, kailangan natin, sa hukom, mahalaga yan. Kasi may gagawin ka talaga. Di ba? Hindi yung salitang tanggap lang. O sige, tanong ulit. Tanong ko po, Brother Francis, kung yung, di ba sabi, yung kaligtasan nga daw is purely by grace through faith. Pero ano yung sinabi ni Paul dun na sinabi, di ba, yung work out salvation with fear and trembling sa Philippians 2:12? Ito ngayon, hindi na detalye ni Paul, tayo na yung magdedetalye niyan eh. Yung arbitrary terminology. Yung works na sinasabi niya, hindi kayo naligtas sa gawa. Ang tinutukoy niyang gawa ay nasa Romans. Yung kinukot mo, Ephesians 2:8 yan eh, tama? For by grace, ye are saved through faith, not of works, lest any man should boast. Hindi kayo naligtas sa gawa, baka may magmamalaki dahil sa gawa niya. So nakuha to ng mga protestante, tama na may nakuha ni Luther, tapos, arbitrary terminology, wala yan sa Google. Pero yung theology, another topic yan, no? Arbitrary terminology. So yung arbitrary, pwede mong gamitin yung meaning yan. Yung terminology, ibig sabihin salita. Hindi theology yung tinutukoy ko, arbitrary theology. Basahin ko lang yung meaning dito. Arbitrary theology is the idea that God acts without reason or purpose, which goes against the belief that God is rational wise. Parang ano yan deist. Deist. Anyway, so arbitrary terminology. So, ayan ang scribe niyan. So, Barjeri, every 30 minutes or 50 minutes, tanungin mo kung may post na. Mag-post kayo every 5 minutes, okay? Then click edit para training yan. Ngayon balik tayo. Yung maganda yung tanong mo eh. Yung gawa na nakasulat sa Ephesians 2:8, yan din yung gawa tinutukoy ni Pablo kasi si Pablo rin nagsulat ng Ephesians, si Pablo rin nagsulat ng Romans. Ano may sabi niya sa Romans? Hindi kayo naligtas sa gawa, naligtas kayo sa pananampalataya. Bakit tinawag arbitrary? Kasi
Wala bang pananampalataya sa lumang tipan? Wala bang gawa sa bagong tipan? Parehong meron. So ginamit lang ni Pablo yung terminology, yung kataga, yung term, yung salita. Tumutukoy siya sa ibang bagay. Hindi gawa per se. So, ano yung ina-apply ni Pablo, yung arbitrary terminology ng faith, works, grace, law? In-apply niya sa luma at bago. Ano yung luma at bago? Lumang revelation, bagong revelation. O ito isang matibay ebidensya, kailangan natin ng progressive revelation. At ang progressive revelation, hindi lang sa old and new. Sa old may progressive, sa new may progressive din. So itong maliliit na progressive, kung ano yung present truth na kinabuhayan mo, diyan ka hahatulan ng Diyos. Marcos 4:24. Kung anong sukat pinangsukat sa iyo, doon ka susukatin. Kung anong sukat binigay sa iyo. So, hindi lang ikaw yung nagdikta ng sukat. Diyos ang nagdikta ng sukat. Kailangan mo sumubaybay sa progressive revelation ng Diyos. Kasi yung isang pwedeng unawa sa verse na yan, yung sarili mong sukat. Yung sarili mong sukat, syempre, natanggap mo na dapat sa Diyos yan. Ibang, mas masaklap yan, yung sarili mong turo, nilabag mo. Ibang issue yan. Yan yung pang mababaw. Pero pag malalim na, may binigay pa ang Diyos sa'yo na sukat. So, ang old and new ay type na umaabante ang sukatan. Halimbawa ko yung paliwanag ni Gabrola. Ay, yung mensahe nila, Church in the Wilderness, pang luma lang yan. Alam mo, ina-expect ng Diyos kahit yung Israelita, umabante. Umabante. Hindi yung lumang mensahe lang inuulit-ulit nila. Tayo, galing tayo sa traditional. Hindi tayo beteng ulit-ulit lang yung dati natin nakasanay. Ano ba yung nakasanay natin dati? Dalhin lang yung anak sa church. Okay na. Kulang yan. Kulang yan. No? Ibig sabihin, kung dati, sapat na sa atin yan, ngayon, pinapakita na ng Diyos, kulang yan. Umabante ka na, huwag ka na manatili sa nakalipas. Wala namang ganyan requirement dati. Oo, wala nga, kasi hindi pa pinapahayag. Pero pag pinahayag, kailangan mong umabante. Pag ayaw mong umabante, sinasadya mo ang kasalanan. No? O, balik tayo sa Ephesians 2:8. Sabi ni Brother Alan, work out your own salvation with fear and trembling. Yan ang progressive ngayon. May work of salvation. Siyempre, paliwanag ng mga extreme gracers o sovereign gracers ng denomination ay ligtas ka na, saka ka gumawa. Alam mo, yan ay perspective lang yan. Pwedeng totoong ligtas ka na, pwedeng akala mo lang ligtas ka. Di ba? Pero ang confirmation mo is revelation. Paano mo na sure na ligtas ka? Ano yung eternal security mo? Revelation din. Pagka yung Berean na revelation, walang kayang magtumba. Ikaw yung nasa forefront na revelation kasi lagi mong kino-compare. Hindi ka nagsasarado sa comparison. Kaya anytime may gusto magtumba sa pananampalataya mo, welcome. Compare. Kung naipit ka, paipit ka. Aminin mo, compare. Pero pag ikaw ay matured na, hindi na nila kayang itumba. O yan ang confirmation mo, hindi dahil supernatural gift or what. Yan ang confirmation mo. Yung, yan ang tinatawag natin revelation or revelated faith. Ang ebidensyang umuugma sa nakasulat. Hindi siya nakasulat letra per letra, pero umuugma. Kumbaga susog sa iyo ang Bible. Kung ikukumpara sa paliwanag ng iba, labag sa kanila ang Bible. Yan ang patunay mo. So, kailangan mong gumawa. Kasi may iba yung gawa ng luma, iba yung gawa ng bago. Yung gawa ng luma ay kapos na. Yan ang sinasabing lumipas na. Kaya may arbitrary term, in arbitrary terminology lang ni Pablo, yung salitang gawa, salitang kautusan. Pero hindi purely
exclusive ang kautusan nasa luma lang o yung gawa nasa luma lang. Maling unawa yan. Ganyan nangyari sa denominasyon. Kailangan umabante tayo sa kapos na yan. Kasi kung susundin natin ganyang, kunwari, partially na-reveal kay Luther, no? E di nagkaroon ng theology ang denominasyon na walang gawa sa bagong tipan. Hindi mo kailangan ng gawa. E di magiging extreme. Yung paano yung term na gumawa ka lang kasi ligtas ka na? Depende yan kasi pwedeng mali ang akala mong ligtas eh. No? So hindi masama yung term, maganda yung term. Ibig sabihin, tunay kang tumanggap. Kaya ka gumagawa kasi bereyan ka. Dahil tumanggap ka talaga. Pero mahaba ang biyahe eh. Hindi yan yung isang tanggap lang, born again na, wala ka nang gagawin. May mahabang biyahe yan kasi pag tumanggap ka, marami pang gagawin ng Diyos sa'yo. Pwede ka ba tumigil sa gitna? Pwede ka tumigil. Mahaba ang biyahe. So ano yung, paano natin gagamit, papaliwanag yung term na denomination na tumanggap ka ngayon, ligtas ka na. Ito yon. Pwedeng sa mata ng Diyos ligtas ka na kasi nakita ng Diyos before the foundation of the world. Hindi sa oras na tumanggap ka. Before the foundation of the world, nakita na ng Diyos yung buong buhay mo. Ngayon, paano mo malalaman? Ngayon tumanggap ka. Ngayon, tumanggap ka, hindi mo alam ang kinabukasan, pero pwedeng alam mo yung sarili mo kung desidido ka. Pag tumanggap ka, hindi lang tanggap tuwa lang. Yung tanggap na naiiyak ka talaga. Sasabihin ko yung mensahe na how justification works kasi baka hindi nyo matanong, lumipas na yung oras. Alam nyo, para tunay na makatanggap kayo ng biyaya, kailangan ramdam nyo papunta kayo sa impyerno. Diba, kunwari, kamunti ka na masagasaan, yung katabi no, nasagasaan, nahati ang katawan. Tapos sasabihin mo sa inyo, Lord, salamat, niligtas mo ko. Ganyan dapat yung pakiramdam nyo. Pero kung yung pakiramdam nyo na sama-sama lang church, social lang, no? Tapos, hindi kayo nakakaramdam ng alarma. Hindi kayo ngayon kasi pinapa-alarma ko kayo sa PTA eh. Pinapa-alarma ko kayo sa Berean, LCM, PTA, Progressive Ministry. Kung wala kayong nararamdamang alarma, hindi kayo nag-cry out to God, no? Wala kayong nararamdamang alarma, hindi nyo pa natanggap yung grace. Kasi pag nakatanggap ka ng grace, so ito susog dun sa terminology na gumagawa ka kasi ligtas ka na. Nagkaroon ka talaga ng revelation na papunta ka sa impyerno. Nagkaroon ka talaga ng revelation tong mundo ay malademonyo. No? Nakakita ka ng revelation na yung laban natin puro na demonyo. Na kailangan makahulagpos tayo. Of course, hindi ka makakahulagpos hanggat glorified body. Kailangan maapakan mo, masuppress mo yung laman mo. Kailangan matalo mo yan. Hindi lang isang beses. Lagi, araw-araw. I die daily. Pardon. So, sabi mo, hindi nyo pa natanggap ang grace. So, ibig sabihin, kung hindi pa natanggap ang grace, meaning, hindi pa talaga natanggap din si Kristo kasi ang biyaya ay walang iba kundi si Kristo. Tama ba ako o tama ka? Tama sabi mo. Maraming nagsasabi tinanggap si Kristo. Maraming nagsasabi inavail nila yung pribileyo ng grace na bigay ng Diyos. Pero Nicolaita, lukewarm. Ang tunay na tumanggap sa grace, hindi Nicolaita lukewarm. Ang tunay na tumanggap kay Kristo, hindi sila magiging Nicolaita lukewarm. Yung pag-aatin ng linggo, dahil simba lang, tapos uwi, ano yun? Walang kwenta yun? Kung Nicolaita lukewarm ka, kailangan magkaroon sa puso natin, yung iyak, nagkaroon sa puso natin na yung sinasabi ni Barbara na desperation. Kailangan, bakit ba pinaintulutan ng Diyos na yung mahal recollection sa buhay natin? Gusto ng Diyos maranasan natin ng desperasyon. Di ba? So, hindi lang si Barbara. Lahat ng tunay na Kristiyano makakaranas ng desperasyon. At kung hindi ka
nakakaramdam ng desperasyon, bulag ka. Ibig sabihin, graduate na, lahat tapos na. Wala ka nang gagawin. Yan ang lukewarm spirit, yan ang relax. At syempre, meron ding denomination, ganyan magturo. Ligtas ka na, tas iyak. Tama yung iyak. Pero yung iba, hindi umiiyak eh. Nagkaroon ng false sense of security sa church. Yung foolish virgin, bigyan nyo lang kami ng langis. Kapos ang pagkabereyan nila. Bigyan nyo lang kami ng langis. Ibig sabihin, tingin nila, ano lang yan, parang nakakahon lang. Ang Diyos ang bibigay ng mas madaling gagawin. Kaso, hindi nyo ina-avail. Pag hindi nyo ina-avail, yung puso nyo may problema. May sarili kayong diskarte. Ginagamit nyo lang yung pangalan ni Kristo. Oo. Sinasabi nyo lang may grace kayo. Pero pwede mo maggamitin yung grace para mag-Nicolaita. May grace na ako, hindi kailangan ko pa ba yan? Kung tunay ka may grace, kailangan ba yan? Kailangan mag-ibere, kailangan kailangan mag-progressive sa mga instruction, kailangan tanggapin mo yung pahayag. Pag natanggap mo yung pahayag, actually maging katulad mo si Kristo si Kristo ba parang kwento ni Armstrong, tumatawa, nakikipagbiruan. O yan ang kwento hindi si Herbert W. Armstrong. Nabasa ko kay Garner Ted Armstrong. O baka ganyan na rin ang una ng ibang denominasyon na si Kristo parang tao na nakikipagbiruan, nung bata pa, mga ganyong kwento. Pero kung may pahayag si Kristo, hindi yan makakabiro. Kung meron ka bang kamag-anak, inooperahan, kaya mo makipagbiruan? Kung ang anak mo ba nabalian ng kaya mo makipagbiruan? Di ba hindi? Kung namatayan ka, kaya mo ba makipagbiruan? Nakaranas ka nasunugan ka ng bahay, kaya mo ba makipagbiruan? Pero kung nakatanggap ka ng pahayag sa Diyos, makakaramdam ka ng desperasyon. Ang desperasyon mo, hindi lang yung wala kaming makain, may sakit kami, may cancer kami. Yan lang nakikita ng mga ordinaryong tao eh. Ang desperasyon makikita mo, yung kahungkagan mo, at yung kahungkagan ng pamilya mo, kahungkagan ng church. Kunwari, hindi na kahungkagan mo. Pati kahungkagan, yung kahungkagan, ibig sabihin, total depravity. Yung kahungkagan ng kapatiran. Meron kang concern katulad ni Daniel, kaya hindi ka mabiro, hindi ka maka-relax lang. Seryoso ka lagi. Hindi ko sabing seryoso per se, laging ang gawin mo, pero pag buksan nyo yung mata nyo, parang nabulag lang tayo sa depravity natin, sa emergency. Parang hindi natin nakikita yung emergency. Parang ganito, kung yung anak nyo hindi nakapasok sa school, may emergency kayo. Pag anak nyo isang linggo nang hindi nakakakain, may emergency kayo. May spiritual na equivalent yan. Wala pang tubi. Tatawa-tawa pa pag hindi dumadami ang tubi. Isipin mo na giging atrasado na yung anak mo, tumatanda na yung anak mo, wala pang katubi, maraming tubi. Ganyan din, parang 10 years old ka na, hindi ka pa nakatuntong sa kindergarten. Ganyan ka kaalala dapat. 15 years old ka na, grade 1 ka pa rin. Ganyan ka dapat kaalala. Kasi sa literal na buhay, ganyan ka nag-aalala. Yan yung second desperation. Isang linggo na, lingguhan ng bigay ko ng pagkain. Naku, na-miss mo yung pagkakataon na magkaroon ng barkadang ka-sharing. Dapat nag-aalala kasi once a week lang yan pwede, na-miss mo pa yung opportunity. Nanghihinayan ka yung puso mo, hindi yung, okay lang yan. Hindi, ihahabol ko yung makeup. Sa ordinaryong araw, dadamihan ko talaga yung tubi. No? So, kailangan may revelation tayo, makita natin yung desperasyon. So, yung ibang naglilibang ng mali, kasi hindi man tutol sa libang eh. Yung mga naglilibang ng mali, hindi nila nakikita yung desperation. Wala silang ginagawa. So, nagiging Diyos-Diyosan yung libangan. Para hindi maging Diyos-Diyosan na libangan, yung dapat mong tubig,
or bayad kuryente o pagkain o yung school, natapos nyo na. O nakakain na. Sa isang linggo, nakuha na namin yung supplies. Araw, hindi siya isang linggong gutom. Sapat siya, kumpleto siya. Hindi lang online, pati face-to-face. So, kailangan, meron kang desperasyon para ma-avail mo yung grace. Pag wala kang naramdamang desperasyon, hindi totoong naramdaman mo yung grace. Kasi, ang grace, ang pinakamababaw niya, papuntang impyerno. Alam mo yung nakasulat sa Bible, kung maseryoso nyo to? Kung bahagyang maligtas. Kung ang maliligtas ay bahagyang naligtas, paano pa kaya yung mga hindi maliligtas? Nabasa niyo yan? Scarcely be saved. Hanapin nyo. Kung ang matuwid ay bahagyang makaligtas. The righteous scarcely be saved. First Peter, chapter 4. Hanap. Basahin nyo, pabukas nyo sa anak nyo. Paunawa nyo. Alam mo, tayo nabubuhay sa mundo. Hindi lang hanap buhay ang problema natin. Hindi lang Brother Francis, ano yun? Anong klaseng ang problema natin, unang-una kaluluwa, kaligtasan. Ano no? Brother Francis, anong klaseng matuwid yun? Kasi sabi sa First Peter, ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, parang alanganin pa. Anong klaseng matuwid yun? Alanganin palang maligtas. Anong klase yun? Ibig sabihin, hindi lahat ng seryoso tumanggap ay magpapatuloy sa pagkabereyan. May titigil. Nakasulat man sa Hebrews 6, may titigil eh. May titigil sa pagkabereyan. Mayroon nga tumalikod eh. Nakasulat talaga sa Bible, may tatalikod eh. Ano yung bahagyang naligtas? Sabi nga, makipot ang daan patungo sa buhay at konti ang makakapasok. Kukunti ang ma-rapture kumpara sa foolish na maiwan. Sa lahat ng foolish, kukunti lang yung magiging wise. Yung iba, mawawala yung virginity. Paano naman natin masasabi, Brother Francis, paano naman natin masasabi na tumigil na ang isang tao sa pagkabiriyan? Paano ba natin ma-determine yun? Either natukso siya sa mga Nicolaita, kasi may doktrina ring Nicolaita eh. Wag mo, didikta namin, wag ka makinig dyan para hindi madaya ang iyong membro. O wag ka madaya, no? Iwasan mo yung taong yan. Ganyan. Sa turo ni Barbanam, pag ganyan ka, may Antikristo spirit ka eh. So, isang daya yung Nicolaitan spirit at Nicolaitan doctrine. Kalaban niya ng Berean. Kasi ang Berean, wala kang diskriminasyon na mali. Maling diskriminasyon yan, yung kaya mong i-check, ayaw mo i-check. Meron kang diskriminasyon sa tao eh. Kung hindi mo pa check, wag mo na siya hatulan, di ba? So, kung nga may mali siya sa ibang bagay, yung iba bang niya sinabi, mali na rin ba? Isa lang discrimination yan. So, pag tumigil ka sa pagkaberean, tumigil ka na sa pagiging patas, tumigil ka na sa pag-ibig sa iyong kapatid, you become false witness na. By your example or by your message or your example, your actions, nakakahawa ka sa iba na mag-Nicolaita rin o mag-lukewarm. So, iba yung Nicolaita, iba yung lukewarm. Pero, yung tumigil sa pagkaberean, naging Nicolaita lukewarm na. Ang Nicolaita, hindi na siya patas. Nagkaroon na siya ng bias. No? May-aring dahil sa tampo, dahil sa kahinaan na laman yan eh. Pero, gagamit ng dahilan, whether by doktrina ng maling mga ngaral, o maling doktrina ng mga ngaral, hindi lahat ng mga ngaral mali ang turo. Pero yung maling parte, yung habang buhay magsarado ka, no? Yun namang lukewarm, hindi na kailangan yan. Sapat na to. Foolish din yan, di ba? Hindi lahat ng foolish magiging wise. Karamihan sa foolish, hindi magiging wise. So, mas marami ang foolish kaysa wise. Pero kung ikukumpara mo sa nakaraan, pantay ang dami nila. Kaya 5:5. Sa nakaraan, maraming wise kasama sa rapture. So, kasing dami nila yung foolish na maiiwan. Yung foolish na maiwan, mas marami kaysa buhay na wise na mararapture. Pero,
yung foolish na papasok sa tribulation, mas kakaunti yung magiging wise. So yung pumasok sa tribulation, naging wise, mas marami kaysa na umakyat. Ngayon makipotandaan eh. Pero mas marami ang hindi magiging wise. So marami, tatanggap na ng tatak ng hayop o sasambahin ng larawan ng hayop. Okay? So, yung pagsamba sa larawan, parang lukewarm yan, no? Yung pagtanggap ng tatak, Nicolaita yan. Tumutulong sa Antikristo yan. Madadaya sila sa tribulation kasi hindi sila nag-aaral. Yung may konting magmamahal sa Bible, marirecognize na ito yung Antikristo, ito yung dalawang propeta. Yung walang aral, tingnan, tanungin niyo yung mga anak niyo, alam ba nila yung dalawang propeta? Oh, alam ba nilang gagawin kung sakaling naiwanan na sa rapture? Magandang panggising yan eh. So mas marami sa buong mundo dahil hindi nagsasaliksik sa parting yan. O baka turo pa nga nila, hindi literal yan. Mamimiss nila yung pagkakataon nilang maging wise. No? So, mas marami yung lukewarm. Tanong ako, Direp. Okay. Tanong Sige. po ba, Direp? Ako po muna. Sister Ruth, rekrutin mo yung buong pamilya mo. Kung hindi dito nagtanong, tanong bulong kayo dyan. Okay? Buhay mo yung tanong bulong dyan sa, para yung pamilya nyo ay mabangong samyo. Okay, Bembem. Bembem ba to? Opo. Sige. Ano yung total depravity at ano yung tamang paliwanag dito? Sa Tagalog, ang translation ko dyan, kahungkagan. Ang ibig sabihin ng depravity, lugmok na lugmok ka. So kahit anong galing mo, anong tagumpay mo, yung laman natin may total depravity tayo. Ang total depravity, ang turo ng Baptist dyan o ng mga ibang Reformed ay wala kang kakayanan na makatanggap. Kahit nga sa pagtanggap, hindi mo matanggap yung Panginoong Kristo eh. Kasi pati yung pagtanggap mo, na doktor din nila, no? Ang total depravity, wala kang kakayanan. Wala kang kakayanan humingi ng tawad, wala kang kakayanan gumawa ng mabuti, wala kang kakayanan na tumanggap man lang. Kaya sa turo ng gumagamit ng word na yan, yung mga Reformed churches at yung Baptist na ang turo nila ay ikaw ay naligtas by predestination. Pinili ka lang, tapos na. Pinili ka lang maligtas. Ganyan din yung end time. Yan din napulot ng end time. So, karamihan sa end time. Hindi man lahat na end time. Karamihan na. Itong Calvinista rin tawag ko dyan. Ibig sabihin, wala kang kakayanan. Yung Diyos lang ang gumawa ng paraan sa'yo para may kakayanan ka. Ngayon, sa atin, hindi yung paliwanag na yan, hindi yan totally mali. Pwedeng tumama ang ganyang paliwanag. Pero, ang mas magandang paliwanag dyan, ganito. Wala kang ang kakayanan, pero nakita ng Diyos, gusto mo. Mahirap ba gustuhin sa puso na gusto mo? Sa puso, yung pagkaberen, tawag ko na dyan, pagkaberen. Sa puso mo, gusto mo. Pero wala ka lang kakayanan. Kaya nga kailangan natin alalay, di ba? Kailangan na ng visitation, kailangan natin ampunan. Pag hindi tayo gumawa niyan, karamihan sa kapatiran na lang, hindi na kaya mag-isa. Ayun ang tunay na church, nag-aalalayan, no? Isa pong alalayan sa pagkaberen, ha? Hindi yung may namatayan lang, may sakit lang, okay lang. Kundi yung alalayan sa spiritual na pagbangon. So, alam ng Diyos wala tayong kakayanan, pero alam din ng Diyos gusto natin. Iba naman yung tao, kaya niya pero sinadya niya. Pero ikaw, hindi mo kaya pero gusto mo. Tatanungin lang sa puso gusto mo ba? Yan yung tunay na tanggap. So, kung tinanggap ko na si Kristo, gusto mo ba umattend? Ay, gusto ko malaman ano yung hukom. Gusto mo ba i-apply sa buhay mo? Gusto ko. Yan ay parang confession of faith tutulungan ka ng Diyos. Parang katulad niya, ibig sabihin ng hukom, tutulungan mo yung isa't isa Aalalayan ka ng isa't isa So, ang Holy Spirit, yan ang ginagawa ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, kung gusto mo, gagawa siya ng paraan.
dito sa buong mundo, yung abot na itong internet, abot na itong Facebook. Kung gusto mo to malaman, kaya mo to malaman. Kasi kinakalat ko to sa mga end time na ministro. Nadadaanan nila to. Of course, kukunti lang yung bere yan. Kukunti lang yung may gusto. Pero sa mata ng Diyos, alam niya sino yung may gusto at tutulungan niya. O yung pagkakataon na kaya mong gawin yan, yan yung yoke. Kasi sa sarili mo, hindi mo kaya. O sige, may tanong. Sige, follow up. Sister Ruth na. Sister Ruth. Hello? Sige po, Hindi Sister Ruth. Ako po, yung tanong ko po, ano yung pagkakaiba ng grace sa Old Testament at sa New Testament? So katulad ng master key yan, universal yan, beyond time and space. Lahat may grace. Pero ang pagkakaiba, yung lalim ng revelation. Yung lalim ng pinapagawa. So yung mensahe ng Diyos ng panahon ng Adam and Eve ay tungkol sa marriage. Mystery of marriage, no? And divorce. Tapos, panahon ni Noah, baha. Panahon ni Moses, yung commandments. Yung commandments at iba pa. Panahon ni Samuel, ni David. So, ang grace ay hindi pare-pareho ang mensahe, pero may grace. Iba yung panahon ni Calvin. Iba yung panahon natin ngayon. Sinusundan natin yung revelation ni Calvin. Kaso, kulang na. Makikita mo sa denomination, extreme yun. May grace tayo, kaya wala kang gagawin. Di ba? Hindi biblical yung wala kang gagawin. May kailangan kang gawin. Na-misunderstood nila yung grace. No? So, si Joseph Prince, kung kilala niyan, may teaching siya. Saliksikin nyo bilang EA1. Saliksikin nyo yung grace na turo ni Joseph Prince. Yan si Joseph Prince. Kasi, paano ko nalaman yung turo ni Joseph Prince? Kasi may nakasama ako dun sa seminar na nakikinig kay Joseph Prince. Sinare niya sa akin. Kahit pala anong gawin mo, ligtas ka. So, kahit masamang tao ka, ganyan. Si Sid Hall, pero hindi naman kinukot si Joseph Prince. Sabi niya, kahit na nagbago ang puso mo, naging magnanakaw ka, naging kawatang ka. Yan yung grace na unawa nila. No? Para eternal security rin. Siyempre, iba, yung nagturo ng grace, galing kay Luther, evangelicals yan. Yung nagturo ng predestination, eternal security, mga Baptist, Reformed yan. No? So, from Luther, nandiyon si Calvin, si Wesley. Yung nagturo ng works, si Arminius, then kay Wesley yan. Yung Methodist, yung kailangan may gawin ka. Then, yan ang pulot ng Pentecost. Yan, naglalaban ngayon yan. Nasa gitna yung evangelicals, nasa isang kampo yung Baptist Reformed, nasa isang kampo yung mga Methodista, Pentecostals. Yung end time, may kaunting nasa konting-konti lang, yung kaunting nasa side ng Arminian. Malaking portion nila Calvinista. Damay yung grace. Damay kasi yung grace ng Reformed tsaka Baptist pinili ka na pinili ka na. Kaya kung ginawa mo, naka-doktor yan, nakaluto na yan. No? Parang si Cain, serpente yan. Kahit anong gawin niya, impierno yan. Si Judas, nakahula na yan. Kahit anong gawin niya, impierno yan. Hindi dahil sa mali ang ginawa niya. Hindi dahil sa decision niya. Interviewin niyo si Andrew Dorano Parang na-share niya sa akin dati, walang free will ang tao. O di tanongin, hanggang ngayon, hindi ko pa maintindihan masyado. Kasi, dahil sa doktrinang ganyan, na pinili ka na ng Diyos. No? Diyos na yung nag-ano sa'yo. So, kung ano lang ginawa ng Diyos sa'yo, yan ang natural na gagawin mo. Ang sagot ko dyan, kasi hindi naman tutol sa mga term na yan Ang sagot ko dyan, sinusunod mo nga yung nakita ng Diyos by foreknowledge. Pero may kinalaman yung decision mo. So, nandun ka na sa Diyos, may binhi ka na sa Diyos, yung foreknowledge, hindi yung diktado ng Diyos. Yung gumawa ang Diyos,
para yun, maaahon ka sa total depravity, ay nauna ang foreknowledge bago predestination. Romans 8:28, 29. For he did foreknow. For he did foreknow and he did predestinate. Then he did predestinate. Nauna ang foreknow sa predestinate. Ang turo ng Baptist, nakasharing namin barley ito sa Novaliches. Hindi, sabay na yun. Finorno kasi dinikta na rin ng Diyos. Tama yung paliwanag niya. Ang problema, hindi ganyan nakasulat sa Bible. Nauna ang foreknow, saka predestinate. Yung predestination mo, nakabatay sa foreknowledge mo. So, ito yung foreknowledge. O, alam niyo yung puso niyo. Nilagay niyo ba sa puso niyo na foreknowledge ng Diyos na ibibigay niyo yung buhay niyo sa Kanya? O, sincero ba kayo magiging berean? No? Ibibigay niyo ba yung buhay niyo sa Kanya, sa salita niya, sa mensahe niya, sa katotohanan niya? Ibig sabihin, dahil ginagamit yung term berean kasi maraming nagbibigay ng buhay kay Kristo pero sarado. Hindi ka sarado, no? Nagpapakorek ka. Ang tamang pagbigay ng buhay kay Kristo ay lumalago sa revelation, hindi yung nakakahon, nakakulong. Ang ganyan paulit-ulit na lang. Maraming nagtuturo din ng grace, kahit Muslim, kahit ibang Kristiyano. Pero yung grace nila, hindi konektado sa progressive revelation. So kung kayo kaya ginagamit natin yung term berean, para ma-activate yung grace sa inyo, ma-activate ang justification, kailangan ipakita nyo sa Diyos, berean kayo. Pag siya ipakita sa Diyos, higit pa ipakita sa tao. Pakita nyo sa Diyos, berean kayo. So pag hindi nyo pa pinapakita sa Diyos, berean kayo, pwedeng sumunod muna kayo sa magulang nyo. Tinutulungan muna kayo magulang nyo. Tinutulungan kayo ng gaampon. Kasi hindi nyo pa abot yan. Pasakop kayo. Kung marunong kayo magpasakop, sumunod, magsigasig, kahit hindi nyo pa naintindihan, gumagana na yung grace sa inyo, gumagana yung justification. Pero kung sinasadya mo mag-absent, sinasadya nyo, kaya nyo naman. O yun, kitang-kita na sa mata ng Diyos, hindi ka sincero. So hindi gumagana ang justification dyan. Kung sinasadya, nakasulat sa Bible kung sinasadya mo ang pagkakasala. Hebrews 6. So hindi natin pinag-usapan kasalanan ng mata ng mundo, masama. Pinag-usapan ng kasalanan, ayaw mo maging berean, nagninikulay lukewarm ka. Joseph, tanong na kayo. Kahit mabait na tanong ka. O, sana makatanong kayo, no? At tanong bulong kayo sa bahay, ha? Lima. Sige. Diba sabi ko kanina, grace, pero bakit kailangan natin ng works kung nasa grace tayo? Ito, di ba ang meaning ng grace ay biyaya? Kunwari, ang utang mo 1,000,000. Pero ang hulugan ay 100,000. O kaya 15,000, 50,000. Tapos sabi bigla nung pinagkautangan mo, gawin na lang nating 200 pesos, 100 pesos, o piso. Sir Francis, diba grace yan? ang sabi grace, babayaran nga lahat ni Kristo. Bakit kailangan mo mag-work? Hindi. Na-misunderstood mo kay grace alam mong grace, TY. Yung ginagawa natin sa anak natin, TY. Ano yung TY? Walang training, walang parang yung prodigal son, pagbalik niya, tuloy lang yung luho niya. Brother Francis, pwede pasingit. Tama yung... Patapusin mo lang ako. Huwag mong kalimutan yung tanong mo, ha? Mahalaga to, kailangan makumpleto ko yung sasabihin ko. Ang tunay na grace sa Bible, pinapakita ko. Hindi TY 0 na wala kang gagawin. Ang tunay na grace, binigyan ka ng magaan na gagawin. Yung adjustment, di ba? Sa adjustment. O sige, hindi mo ito magawa, ito muna yung gawin mo. Di ba? Ito muna yung kaya mo, ito muna yung gawin mo. So, sabi ni Kristo, take my yoke upon you. For my yoke is easy and my burden is light. So, yung binigyan ka ng yoke, yan ang tunay na grace. Hindi tunay na grace yung yung wala kang gagawin. Yung totaling walang works. Yung totally na walang works. Kahit
Sabi doon sa Tingit lang to Sabi nga ni Marcos, kung bibigyan mo lang pera yung tao, hindi na magtatrabaho. Pero kung binigyan mo sila ng trabaho, madedevelop pa sila. O sige. Jerry, una ka. Sige, Pastor Jerry muna. Hindi, comment ko lang. Yung sinasabi nga ni Brother Francis, may works pa rin pero pinagaan. Hindi totaling walang works. From 50,000 a month, ginawa ng 200, magrereklamo ka pa. Hindi kailangan, wala na kaming bayaran. Sister Ann, di papayag yung Wait lang, Brother Francis. Ng pinag-utangan mo. Abusado ka. Saan mababasa yun, Brother Francis, saan mababasa yung 50 lang yung binayaran ni Kristo, 50%? Yan yung sinabi niya, take my yoke upon you. Yung kaligtasan. For my yoke is easy. Brother Francis, ito nga yung problema. Hindi. Ligtas ka na din. Kaya ka nga gumagawa eh. Ito, di ba? We are saved by grace, not of your works, that anyone should not boast. So, Romans chapter, yan? Ephesians 2:8. Narinig ko yung paliwanag ko kanina. Hindi ko narinig yung iba eh. Ito lang ang yung kaligtasan. Alam ko yung sinasabi nating take my yoke upon you. Dahil nakuha na ni Kristo, pakinggan saglit lang. Dahil naibigay na kay Kristo yung burden, so that is the sin of ayan yung unbelief, nandyan yung na tayo, we are saved na dyan. Kaya nung sinabi ni Kristo, learn from me, take my yoke upon you. So, because you are saved, kailangan mong mag-yoke. So, ang tinatanong ko na dito, yung grace, nung tayo ay, kasi sabi ng Romans chapter 2, walang nakakatalasta sa Diyos, wala kahit isa. Di ba? So, ang inaano ko diyan, yung kaligtasan na ginawa ng Panginoon, 50 lang ba yung ginawa niya para maligtas tayo? Okay. Sasagutin ko muna yung 50. Yung gawa ni Kristo kompleto yan. Okay? Ngayon, yung gawa sa atin, proseso yan. Ibig sabihin, yung binayaran niya ng buo, pero para makuha mo yung benepisyo, meron kang biyahe. Lalabas, ikaw pa rin magliligtas sa sarili mo, hindi si Kristo. Papaliwanag ko sa iyo yung paliwanag ng mga sovereign gracers, no? Kaya ka gumagawa kasi ligtas ka na. Ang paliwanag ko diyan, nasa perspektibo yan. Anong perspektibo? Nag-decide ka, sarili mong desisyon kasi kaya alam mo. Nagsisikap ka, I have decided to follow Jesus. Play safe tayo sumagot eh. Pag tayo nandoon sa... Yung tao nagsasabing ligtas na siya, hindi yan by emotion. Hindi, sabi, di ba, repent and be baptized, every one of you, for the remission of sin. So, first, repent, then baptize. Then, you shall receive the gifts of the Holy Spirit. So, lahat tayo, na nag-repent, nagkaroon tayo ng pananampalataya because of the hearing by hearing. Basic naman to eh, na sinishare na evangelize ako din, na-evangelize ako. Nung na-evangelize ako, humingi ako ng tawad. Then after that, nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Then after that, nagpa-follow tayo. So, yun ba ay hindi ligtas? Yung term natin na yun ba hindi ligtas o ang tawag natin dyan ay bahagyang ligtas? Sige. So, yung mga term na ligtas, meron yan before the foundation of the world. Meron din yan yung araw na tumanggap ka. Meron din yan yung kinumpleto mo yung biyahe. Okay. Before the foundation of the world, nakita ng Diyos kung kukumpletuhin mo yung biyahe o hindi. Yung araw na tumanggap ka, hindi mo nakikita yung future, di ba? Pero control mo yung sarili mo. Yung sinseridad mo. Kasi ang sinseridad mo, alam mo yan. Ang nakakatakot, syempre, baka magbago isip mo. So, pwede ka mag-pray. Lord, kung magbago isip mo, paluin mo ko. Pwede mo i-pray yan. Pinag-pray ko yan nung baguhan ako eh. No? So,
wala kang eternal security kung mababaw ka pa. Pag lumalim ka sa word, mararamdaman mo yung eternal security. Ang mali ng Baptist, basta salitang tanggap lang, feel mo na yung eternal security. Maling feeling yun. Maraming maling feeling nang nasa churches. Ang tamang feeling ng eternal security ganito. Hanggat hindi ka pa nakabiyahe ng veterano, ng malaking parte ng pagkaberean, hindi, alanganin ka kasi wala kang alam. Mababaw ka. Pero kung baguhan ka, talagang ang pwede mo lang asahan, ito. Yung, alam mo, yung nag-decide ka, nagpe-pray ka lang sa Diyos na huwag kang malihis. Francis, focusan mo yung works. Pakipokusan mo yung works. Yung binanggit niya kanina. Sinasagot ko kasi ang dami niyang tanong. Nalilimutan ko yung unang tanong. Kailan sagutin yung mo yung huli niyan not by your works. Para mabalanse. Yung huli niyang tanong, di ba ligtas ka na? So, dinidefine ko yung saltang ligtas ka na. So, parang hindi yung binigay ko. Yung ligtas ka na, hindi talaga secure ligtas. Kaya ko sinasabi yan kasi maraming nagsasabing ligtas sila pero hindi sila ligtas. Yan ang katotohanan. So, parang ano yun? So, ibig sabihin, yung mga nagsasabing ligtas na sila, porque ba sinabi mo ligtas ka na, ikaw yung masusunod? Parang sariling diskarte mo? Naintindihan ko yan. Yan na nga yung take my yoke upon you. Kung naintindihan mo yan, ito yung pagpapasigurado. Napakahirap talaga ng kaligtasan pala, Brother Francis. Hindi, kaya nga, unawain natin yung tamang unawa sa kaligtasan, no? Yung before the foundation of the world for knowledge Hindi yan. biro palang kaligtasan talaga. Ang labanan ngayon, paano mo malalaman na kasama ka dun sa foreknowledge? Kailangan mo lumalim sa revelation. Pag hindi ka lumalim, ang alam mo ay yung partial. Ibig sabihin, para tayong Pentecostal, yung paliwanag ng Pentecostal, para ng one Methodista, nung baguhan ka. Pero nung veterano ka na, hindi ka na novice, malalim na alam mo, pwede mo na angkinin yung nandun ka sa foreknowledge ng Diyos. So maraming nag-aangkin pero Nicolaita. Di ba? So, nung baguhan ka, hindi ka pwedeng umastang veterano. Hindi ka pwedeng umastang... Wait, sisingit lang ulit ako dyan. Mali yung asta ng Baptist. Mali ang asta nila. Sa asta ng Baptist, when they heard, nagkaroon silang pananampalataya, whether hindi mabaptize o hindi, maliligtas sa kanila kasi they have faith eh. So, ang minamali ko, ito yung pakiramdam nila. They feel secure diyan. Halimbawa, na-baptize na sila. Yan yung tinatawag kong nakakahon eh. They feel secure na gano'n, parang gano'n. Pero, syempre, mayroon din silang ito yung sinabi ko kanina, kinahon nila yung pagtanggap eh. O confess lang, Jesus Lord. O kahon yan, di ba? So, ibig sabihin, if you accept Him as personal Lord and Savior, yung kahon na yan, deceptive yan eh. Hindi, yung term natin, ligtas na ba ang Christian o ang nabautismuhan, tapos they starting to be Berean, nag-start pa lang, pero ang term ba natin dyan, pwedeng saved na yan o hindi pa rin? Okay, depende sa sinabi kong tatlong ito. Yung predestination for knowledge, ligtas na yan sa mata ng Diyos. Okay? O, yung mata natin. Yung mata natin, hindi isang point of time lang. Ang mata natin, from the time na tumanggap ka, hanggang mag-glorified ka, yan ay may porsyento. Yan ang matagal, yan ang turo ko sa beyond time and in time. Hindi mo, meron kang ideya, yan paliwanag, parang Pentecostal ang paliwanag mo bilang baguhan. Ngayon, pag tumagal na, hindi na Pentecostal ang paliwanag mo. Ang paliwanag mo na, katulad ng mga Baptist, oo, nakita ko sarili ko, nandun ako, beyond time. Nandun ako sa logos of God. May binhi ako dun. So, ito yung pagkakaiba ko sa Baptist. Sa Baptist, ora-orada, tapos na. Wala nang detalye-detalye. Pero ang revelation dito is, hindi mo lahat nakikita nung baby ka pa. Nung baby ka pa, dapat kang desperado. Dapat may desperation ka. Nung baby ka pa, dapat may alarma ka. Huwag ka mag-astang relax. Yan yung deception sa churches. Kaya hindi naman gumagawa yan. Siyempre, nakapasama rin sa sosyalan nila. Pero, meron din nag-iisip, ligtas na ako, kaya gumagawa ko. Pero,
ano ba yung gawa nila? Di ba? Pag sagutin ko yan, yung term na yan, hindi yan absolute eh. Meron lang perspektibo na tama siya, may perspektibong mamali siya. Na, ligtas na ako, kaya gumagawa ako. Yung kaalaman mong ligtas ka, hindi yan instant, mami, na nandyan na, oo. Ang kaalaman mong ligtas ka, yung eternal security mo, ay nasa proseso yan. So, nung baguhan ka, aasta ka, ligtas na ako, kaya gumagawa ako. Mali. Ang pwede mo sabihin, ligtas na ako kasi tinanggap ko. Yan ang tamang attitude. Bali ba isipin na ligtas ka na? Kahit baguhan ka? Hindi mali. Pero maglagay ka ng kondisyon. Kasi baby ka pa eh. Pwede ka ba tumalikod? Pwede ka pa tumalikod. Pero kilala mo yung sarili mo eh. Tanim mo talaga sa puso mo, I have decided to follow Jesus. Bakit tayo kumakanta niyan? Ibig sabihin, kailangan desidido ka. Meron kasi sa atin hindi desidido. Meron kasi sa atin, parang palamya-lamya lang. Kailangan, para ka maging desidido, kailangan maramdaman mo yung desperasyon. Parang alam mo, yan yung baha, lulusot ka, malulunod ka. Sana intindihan ko ngayon sa paliwanag mo. Sa naintindihan ko ngayon sa paliwanag mo sa kaligtasan, mukhang marami atang maimpyerno talaga. Kasi maraming nadaya. Yan ang pinapakita ko ngayon. Parang ang hirap talaga ng kaligtasan eh. Ang tunay na, hindi yan mahirap kung sinseridad lang. Ano yung sinseridad? Yung pagtanggap mo sa kanya, sincero ka, hindi yung Hello. Tanggap tuwa lang, yung laro lang. Hello. Yung sinseridad, patapusin mo na ako. Alagaan mo yung sinseridad mo hanggang maging veterano ka, hanggang lumago ka, hanggang tumibay ka. Ang pinaka-ultimate na eternal security mo, dahil alam mong berean ka sa abot mo, wala kang iniwasan tao, wala kang binayas na tao, wala kang diniscriminate na tao. Hello po, brother. Kaya, sa abot ng kaya mo, yung pahayag mo ay walang makakagiba, parang nakatayo sa bato. Yung revelation niya na. So, yung revelation mo, nakatayo sa bato, walang makakagiba. At laging, hindi ka nagsarado, no? Laging open ka for any engagement, debate, o naman yan. Yan yung nagpapatibay sa'yo habang tumatanda ka, hindi ka pa-glorified. Tumatanda sa pananampalataya, Hindi ko tinutuloy tumatanda sa edad. O sige, brother David. Brother Fernan muna, Brother Fernan. David, paunahin mo si Mama magtanong. David, si Mama, paunahin mo na kinakabahan ako sa kaligtasan yan. Paunahin mo magtanong yan. Magtatanong lang ako kasi. Hello. Brother Francis, kasi alam mo, ano ba talaga ang requirement ni Jesus Christ sa kaligtasan? Pinaliwanag ko na, balikan mo na lang yung audio, naka-record to, no? Saka yung maraming matitisod diyan sa paliwanag mo. Wala pala akong pag-asa. Yung iba sabi, wala pala akong pag-asa diyan eh. Hindi pala din ako ligtas eh. Robot. Sandali. Kung sincero ka, bakit ka matatakot? Ay, hindi ibig sabihin kung sinabi niya, gawin mo to, ginawa mo to. Yan yung First Peter na yung bautismo ay nagbigay ng malinis na konsensya. Nung isang araw, sinabi mo, ang titingnan ng Diyos ni Kristo yan, yung puso mo. Tama. Oo, tama na. Pero, bakit matitisod yung tao kung puso ang tinitignan ng Diyos? Magpapakalalim ka sa revelation, yung palang puso mo, malalim ka sa revelation, yung puso mo hindi tama. Kaya nga, itatama mo yung puso mo. Kung tama beriyan ang puso mo, sincero ka sa Diyos, gumagana ang justification sa'yo. Yung requirement ang puso mo, Jesus Christ, kapag ikay nakapag-submit maging sa trabaho, makapag-submit ka ng requirements na hiningi sa iyo, pasok ka talaga. Yan ang halimbawa na lang natin yan. Halimbawa natin yan. Sabi ng Diyos, gawin mo to, kaya mong gawin. Pero sinadya mong di gawin. Ay, hindi. Hindi ganun. Gagawin. Ay, ibig sabihin yung puso mo, nakuha mo. Alam mo, hindi ka sincero.
nakuha mo na yung mga requirements na yun, talagang pasok ka na. Ibig sabihin pala, hindi, mayroon pang balakid doon sa iyong pagpasok. Dahil kasi, ay, hindi ligtas yan. Trabaho hinahalimbawa mo, di ba? Pasok ka na eh. So kung pasok ka na, ibig sabihin, so gamitin natin yung example pa iba-iba, no? So pakinggan mo ako tinatanong mo ako, di ba? Nagawa mo na yung requirements ng trabaho. So pasok ka na sa trabaho. Pasok ka talaga eh. Then, i-type na natin. Huwag mo na interrupt. Tinanong mo ako eh. Pasagutin mo ako, okay? Sige. Nasubmit mo na yung requirements sa trabaho. Pasok ka na sa trabaho. Ngayon, pasok. Gamitin natin yun. Huwag ka muna mag-interrupt. Papakita ko yung type eh. Grabe ka talaga. Huwag mo ko interrupt, okay? Tapusin mo ko. Brother Fernand, tahimik ka na muna. Tinanong mo na yan eh. Huwag mo na ulit-ulitin yan. Ito, nasubmit mo na yung requirements, pasado ka na, nakapasok ka na sa trabaho. I-type natin sa kaligtasan. Inutos ng Diyos ito. Inutos ng Diyos ito Alam mo, ginawa mo to. Alam mo, dahil alam mong ginawa mo to, nagsikap ka, ginawa mo to. Yan ang eternal security mo. Na 1 Peter 3:22 ba yan? Answer to a good conscience. Ano yung answer to a good conscience? So, hindi lang bautismo, kahit ano yan. Kung ano yung pinahayag ng Diyos sa'yo, sinundan mo. Ano sabi ni Brother Branham? I was not disobedient to the heavenly sign. Brother Francis, tama ba? Yan yung sinceridad na tinutukoy ko. Tama ba, Brother Francis, nung natanggap ka na? Hindi mo pinutol yung salita ng Diyos tapos gagawa ka na sarili mong Brother Francis, sige, nung nakapasok ka na sa trabaho, kompleto ang requirement mo, habang nagtatrabaho, di ba may mga inuutos pa rin yung pinagtatrabahoan mo? Hindi porke natanggap ka na sa trabaho at may bagong inuutos yung management ay hindi ka nasusunod, tatanggalin ka sa trabaho, di ba? Mas doon ka lalo gagawa pag nakapasok ka na. Berna daw, si Berna. Halimbawa natin yan, Joseph. Hindi naman sumusuway, kaya tumataas ang ranggo mo doon sa kumpanya. Ano ka ba naman? Ganyan. Si David pa sa kumpanya, hindi ka naman nagbibitray sa kumpanya eh. Si Bar pa doon na may tanong ba Sister Jo? Wala. Meron dyan si David na si Sister Jo. Obligado kayo tanong bulong sa bahay. Okay? Tanong ka, Brother Francis. Kanina pa si David. Berna, paunahin mo muna si David. Baka di na maligtas yan si Ate Jo mo. Paunahin mo muna. Saved by grace. Sige, tanong. Ulit. Di ba, sabi sa Bible, tayo ay maliligtas sa pamagitan ng biyaya. So, ibig sabihin, ligtas pala tayo. Tama. So, i-detalye natin. Lalawigin natin yung unawa sa ligtas tayo. Lalawigin natin yung unawa sa grace. Kanina, nagtanong si Menan, di ba grace, wala ka nang gagawin? Kasi naligtas ka muna bago kami ginawa. Sabi ko, term ng denominasyon yan. Yung tamang unawa sa term na yan, ay by perspektibo. Kunwari, I have decided to follow Jesus. Sinunod mo. So, kung ano yung pinangako niya, panghawakan mo, yan ang eternal security mo. Okay? Pero, paano yung future? Yung tumatanda ka sa pananampalataya, lumalalim ka sa salita, lalong tumitibay yung eternal security mo. Yan yung term na ligtas ka na. Ano yung gumagawa? Ano yung perspektibo sinasabi ko? Gumawa ka para maligtas, gumagawa ka dahil ligtas ka na, perspektibo lang yan. Parang beyond time and in time lang yan. Parehong tama yung dalawa. Kasi minamali nung isa yung isang kabila. Mali yung gumawa ka para maligtas. Ano ba yung paliwanag ko sa gawa? May gawang bagong tipan, may gawang present truth, may gawang luma, traditional. So yung lumang gawa, yan yung arbitrary term ni Pablo, kautusan, gawa. Ang tinutukoy ng gawa at kautusan, yung nakalipas na revelation, yung traditional revelation. Yung lumang revelation, hindi mo pwedeng ulit-ulitin yan kasi hindi
Hindi na yan sariwang karne. Yan ay nabubulok na. So, hindi pwedeng Nicolaita tayo na paulit-ulit lang yung nakalipas na alam. Kailangan beriyan tayo, progressive, ang kinakain natin sariwang karne. So, ang tunay na gawa, parehong tama yung gumawa para maligtas at gumawa dahil ligtas. Parehong tama yun. Hindi ko lang nasagot kay Barmenan kanina to. Sana naririnig niya to ngayon. No? Yung sa denomination, minali nila yung isang side. Pero biblically, parehong totoo yung dalawang side. Parang totoo ang predestination, totoo rin ang foreknowledge. Totoo yung sanctification, totoo yung justification. Justification, sa wording kasi ni Luther, na-memorize natin. Wording ni Pablo. Hindi kay Pablo, kay Luther to. Mga evangelicals. Ligtas ka na. Pero hindi naman malayang term eh. Ligtas ka dahil sa pananampalataya. Unawain natin itong salitang pananampalataya. Ang pananampalataya ba natin, mababaw lang, tapos na? Hindi, ang pananampalataya natin, lumalago yan. Sabi sa Bible, faith to faith. O, may kanta si Sandy Patti, no? Meeting disasters, face to face yata. Pero, ibig sabihin, kailan lumago ang pananampalataya mo? Kung tunay kang born again, hindi ka magiging bansot. Hindi ka magiging anak ni Janice. Hindi ka tiyanak. Kung tunay kang born again, kailangan mo ng gatas, then kailangan mo ng karne. Kasi hindi ka habang buhay bata. Hindi ka habang buhay baby. Yan ang tanda na born again ka. Yung pagkabereyan mo, tuloy-tuloy. O kinote kanina ni Menan yung Acts 2:38. Repent. Ang repent mo ay bereyan repentance tayo, di ba? Ang bereyan repentance ba natin sa umpisa lang, tas later wala na? Ganyan nangyari sa denominasyon. Pag may naakay sila, hindi na yan magpapakalalim. Kung ano yung alam nila, paikot-ikot na lang yan. Ano ba yung tunay na repentance? Ang tunay na repentance from ignorance, buong buhay mo. Pag ikaw yung nag-surrender ng buhay mo kay Kristo, buong buhay mo. Hindi sa umpisa lang, ngayon pwede na ako mag-relax. So kung talagang binigay mo yung buong buhay mo, hindi lang sandali lang. Tapos susundin mo na yung laman mo sa katamaran. Lalabanan mo yung laman mo sa buong buhay mo. Hindi naman mahirap eh. Mula sa mababaw hanggang malalim. Nakasulat sa Bible yan. He is faithful and just to finish what he had started to do. But I know whom I believe and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. Tatapusin niya yung trabaho sa'yo. He who began a good work in you. Began. Puro began ka lang. Hindi. Is faithful to complete it. Is faithful to complete it. Faithful to complete it in you. Ay, magandang kanta yan, no? Sana ma-search yung kanta niya para, no? Kanta ni Steve Green yan. So, Francis, tanong. Yan ang kompletong grace. Yan ang kompletong repent. He who began a good work in you. I-search nyo na lang, he who began a good work in you. So, ilalabas na yan, Steve Green. Okay? Maganda yan ang daming magagandang kantas tungkol sa grace. Pero, ngayon ko lang daw naalala eh. So, tingnan mo yung kanta. Pareho din sa kanta ng Only Believe yan na but I know whom I believe it. Bakit? Meron tayong biyahe. Hindi nyo napansin, nasa Bible ang biyahe. So, ang tanggap, malawak yung tanggap. Hindi yung sandaling tanggap. Yung sandaling tanggap, ito yung I have decided to follow Jesus. Mula sa araw na to, magiging berean ako for the rest of my life. Hindi berean lang ako sa isang linggo, isang buwan, sa isang taon. Berean ako for the rest of my life. For the rest of my life, nagpapakorek na ako. For the rest of my life, hindi na ako magninicolaita lukewarm. Kung na-lukewarm man ako, nagkamali ako, magsisisi ako kasi nakikipaglaban talaga ako. Tunay akong sundalo ni Kristo, hindi yung kung bumagsak, hindi nababangon. Judas. Fatalism. So,
Iba lang itong konsepto dun sa unawa ng denomination. Sa denomination, parang nakakahon. Anong nakakahon? Ito lang gawin mo, wala na. Tayo, ito lang gawin mo, then may kasunod, may kasunod, may kasunod. O isang araw, mang Diyos na yung mangungusap sa'yo. Ako, tanong ko, Bear Francis. Napakahirap, maraming atras. Hindi yan mahirap. Kasi puso muna eh. Sinseridad mo puso. May mag-guide sa'yo na hukom. O sige, Sister Berna. Ako yung tanong ko regarding dun sa paano natin i-reconcile yung teaching ni Paul dun sa Romans 3:28 and yung statement ni James dun sa James 2:24. Tapos, di ba may binanggit sa Titus 3:5-8 na by works? Di ba? So, yung good works ba, kung wala siyang part dun sa pamuha, hindi siya part ng requirement ng salvation, ano yung bakit kailangan pa ng good works? Then, yung isa pa, regarding naman dun sa sinabi ni Jesus Christ sa John 14:15, na if you love me, keep my commandments. Nung binanggit niya ba yan, pinapakita din ba dyan na may part yung grace and works? So, yung marami kang verse na binanggit, kailangan talaga ng works. Keep my commandments, di ba? If you love me. May condition eh, di ba? He that believeth. O may condition eh, hindi yung TY eh, di ba? So, take my yoke. Okay. Itong terminology ng denomination namin, ito yung minamali natin. Na yung salitang works sa Ephesians 2:8 ay pareho sa works ni Pablo. Pareho sa works ni James. Unahin nyo to. Yung works ni James ay iba sa works ni Pablo. Ang works ni Pablo ay arbitrary terminology. Anong arbitrary? Ibig sabihin, tinutukoy lang niya yung old revelation. Hindi lang works, kundi old works. Faith versus works. Old works, yung faith. Meron ding old faith eh. So, bawat faith, old and new, parehong may faith, may works. Sa new, parehong may faith, may works. Pero arbitrary term lang si Pablo. Ginamit niya yung works sa old revelation. Ginamit niya yung faith sa new revelation. So, sa Old Testament, pag hindi mo ginawa yung pinagawa ng Diyos, wala kang tunay na faith. Ganon din sa Bagong Tipan. Pag hindi mo ginawa yung pinagawa ng Diyos sa present truth, wala kang tunay na faith. So mali ang denomination, kinulong nila yung works sa old. Kinulong nila yung faith sa new. Parehong may faith, may works sa old. Parehong may faith, may works sa new. Ano yung pagkakaiba? Progressive revelation versus traditional revelation. Kaya yun, ang tawag natin sa term ni Pablo, arbitrary terminology. Ginamit lang ni Pablo yung term na yan. Magbigay pa tayong ibang terminology. Francis, Spirit versus flesh. Merong talata na tapusin ko lang to. Tapusin ko lang to. Okay, dagdag mo lang Spirit, ito sa paliwanag ginamit niya sa Diyos. Flesh, ginamit niya sa demonyo. Pero flesh natin, hindi naman pure serpent eh. May Adamic self-flesh natin eh. Ang spirit natin, hindi rin yan pure sa Diyos. Meron din tayong serpent in spirit. Pero arbitrary terminology yung gamit ni Pablo. Ganin, wala bang grace sa luma? Meron, pero arbitrary term lang niya, ginamit lang ni Pablo yung grace sa new. So si James, nung ginamit niya yung salita works, yung works ng present truth yun. Yung ginamit ni Pablo yung works, tinutukoy niya yung old revelation, yung old traditional works. O sige, Barley to. Sabi ni Pablo kasi sa Ephesians 2, verse 10, sapagkat tayo ay ginawa ng Diyos, nilikha kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabubuting bagay, mabubuting gawa. Ito ang mga gawa na matagal nang binalak ng Diyos para sa atin upang makalakad tayo sa mga ito. So, ito tanda. Kunwari, sabi ni Benan, gumawa pagligtas ka na, no? Sabi ni Barmenan, di ba gumagawa tayo? Sabi ko, hindi mali ang term, pero isang perspektibo. May kabilang perspektibo. Pwede ka gumawa para ligtas din.
Di ba? So, huwag ka mamili ng isang term, siyempre ginamit, kasi revelation ni Luther yan, no? Parang napako na tayo sa lumang revelation. Hindi, yan ay part, idedetalye mo ano yung works. Kaya alam mo, hindi old works ang makakaligtas sa'yo. New works. Progressive works. Ibig sabihin, present truth na works. May works din. Okay? So, balik tayo. Gamitin natin yan, ha? Sabi natin sa kapatiran, ito, patunayan mo, ito kailangan gawin. May doktrina yung kapatiran na may doktrina ako, hindi ko kailangan gawin yan. Hindi ko kailangan sundin yung aral ng tao. Hindi ko kailangan, pag ayaw ko, hindi ko dapat labagin yung puso. So, yung revelation na yan, galing yan sa lumang revelation ng denomination na gagawa lang ako kasi kung ano lang kunwari, ligtas na ako, saka ako gagawa. Kung ano yung gusto kong gawin, pwede kong gawin. So, ito yung sagot. Ano yung tanda na I have decided to follow Jesus? Kung nagmamatigas ka pa, may Nicolaita ka pa. Ibig sabihin, kung talagang you have decided to follow Jesus, bilang bayan, hindi mo yan pababayaan na patunayan kung tama yan o mali. O i-delay mo yan, lukewarm na i-delay mo yan, saka na. Kung ikaw ay sincero, kung ikaw tunay na ligtas, di ba sabi, gagawa ka pag ligtas ka na. Kung talagang tumanggap, ito na yung term ko, hindi ligtas. Talaga bang tumanggap ka? Kung talagang tumanggap ka kay Kristo, hindi ka magni-Nicolaita dyan. Hindi mo patatagalin yan na hindi mo napatunayan para sundin. Di ba? Alam mong tama, pero nililimot mo sa sarili mo. Sinasadya mo eh. So, gaano kalaking porsyento yung sinseridad mo na pagsisikap mo? Nilalabanan mo ba yung laman mo para gawin yan? Kung nilalabanan mo yung laman mo, yan yung tanda na sinserong tumanggap ka kay Kristo. O pwede na rin yung term ni Barmenan, gumagawa ka kasi ligtas ka na. Baguhin ko lang yung term, gumagawa ka kasi ligtas ka na. Gumagawa ka kasi tunay kang tumanggap. Ang tunay na tumanggap, siyempre, pag baby pa, pwede pa yung mabago. Pero at least, bilang baby, sincero ka, nagpapakorek ka. Hindi mo patatagalin yan. Hindi mo babaliwalain yan. Kung mahal ka ng Diyos, papaluin ka ng Diyos. At kikilalanin mo yung palo ng Diyos. Pinalo ako ng Diyos kasi medyo lukewarm pa ako eh. Nagniko-nikulok pa ako eh. Pag tinanggap mo yung palo ng Diyos, tinatanggap mo yung mahal recollection, then yan yung tanda na sinserong tumanggap ka. O pwede mo sabihin, patunay na talagang ligtas ka. O sige, sino to? Clarification lang. Ito, Brother Francis. Ang tinutukoy mo na gawa na sinasabi ni Pablo, ito yung traditional mga mga nakaraan. Na mga turong nakaraan. Ibig sabihin, traditional yan. Yan yung sinasabi ni, parang sinasabi ni Pablo na hindi tayo sa gawa. Katulad nga sa Ephesians 2:8, di ba? It is faith not by works. Yung work sinasabi ay hindi iyon present truth. Luma, yan yung mga dating revelasyon. Yan. Done away with. So yung gawa na hindi si Pablo tutol sa gawa, kundi ang sinasabi ni Pablo ng gawa na sinasagayunan niya ay yung progressive talaga. Lahat naman progressive eh. So yan yung... Walang sinabi si Pablo progressive eh. Ginamit niya yung salitang gawa sa luma, sa traditional. Kasi meron sinabi si Pablo, hindi progressive na salita. Nakalagay sa Ephesians 2 na binasa ko kanina. We are created, yung binasa ko kanina sa Ephesians chapter 2, na we are His workmanship. Di ba sabi niya? Created in Christ Jesus unto good works. Sinabi niya yan eh. Unto good works. Ibig sabihin, tayo ngayon nasa good works, hindi tayo tumatakbo, hindi nagraran ng faith natin na sa dati, no? Sa dating unawa. Kumbaga pinahayag na, hindi ka pwedeng mapako lang dyan. Kailangan mong umabante. Kailangan nating umabante. So yun yung good. Sinabi ni Paul na doon tayo dinisenyo ng Diyos kay Kristo Jesus. Nilagay tayo sa makagawa. Okay. So parang yun yung punto mo, sasagutin ko lang.
Sasagutin ko lang. Nung binanggit ni Pablo yung onto good works, pwedeng i-counter yan ng mga evangelicals o ng denominasyon na ligtas ka na bago ka nag good works. So sabi ko nga, hindi mali yung term, kaso one side yan, isang perspektibo yan. Kasi ito Barmen, no? Yung nabasang good works, pwedeng ano rin yan, na buong buhay mo. Ang tanggap, buong buhay. Ito para madali natin maintindihan. Ang tanggap buong buhay, hindi sandali lang. Yung good works, hindi yan, buong buhay yan, hindi yan sandali lang. Yung good works, yan yung pagsunod eh. Tayo nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa. So, okay lang gamitin mo yung term. Ang tanda na ikaw ay ligtas na, o dagdag ko yung term na tunay na tumanggap, susunod ka sa lahat. Na nagsisi. Tama. Pagsisikapan mo. Kunwari hindi ka nakasunod. Pero sa puso mo nagsisikap kasi berean ka eh. Sinisikap mo. Kunwari, bautismo, no? Dati na-miss ko yung bautismo. Nung nagkaroon ng pagkakataon, sinamantala ko yung pagkakataon. Ako gusto ko pa bautismo. So, sa puso mo, may desire ka at ginawa mo. Hindi mahirap gawin yun. Mula sa mababaw, mahirap ba yung mag-decide? I decide to follow. Mahirap ba maging berean kung tinuturuan tayo ng na simplified na lang eh. O, tanong ka muna. O, buksan mo lang yung apostolic. Mahirap ba hawakan yung apostolic? Mahirap ba magtuldok? Meron tayong teacher, meron tayong mentor, meron tayong gabay, meron tayong nag-aampon, etc. Mahirap ba kung mababaw muna pinapagawa nila? O, mahirap ba yung pabasa report? Mahirap ba yung umikit? Mahirap ba magpalakpak? Nasa puso natin yan eh. Kunwari, meron patang nagmamatigas sa puso natin. Nagawa natin yung ibang bagay, ito hindi pa nagawa. Hindi mo habang buhay aalagaan yun. Habang buhay, hindi ko nasisikapin magpalakpak. Dahil sincero ka, sisikapin mo. Dahil mahal mo Kristo. Diba? Hindi ako nakakatuldok pero hindi ako nakakascribe pero susunod ako sa tuldok kasi magaan lang tuldok eh. Works din yan, di ba? Francis? Works din yan, works din yan, di ba? Tama. Lahat ng works na pang present truth, hindi yan ang tinutukoy ni Pablo. Kasi arbitrary terminology ang gamit ni Pablo. May ebidensya tayo, arbitrary terminology yan. So yung works ni Santiago, yung works na binasa ni Berna na keep the commandments. Yan ay works. Ngayon, baliktaran lang yan. Gumawa ako kasi ligtas na ako. Gumawa ako para maligtas ako. Kasi ang kaligtasan, isang proseso yan. Kailan tapusin mo yung biyahe mo? Kung tumigil ka sa gitna, by foreknowledge, alam ng Diyos kung sincero ka o hindi. Diba? Si Judas, yan ang example ng tumigil sa gitna. Hindi siya impyerno dahil destinado na, dinoktor ng Diyos, niluto ng Diyos. No. Na foreknowledge ng Diyos, natitigil siya sa gitna. Nagpakamatay. Hindi siya nagpakamatay, pwede pa siya magsisi, pwede pa siya umabol eh. O, kunin nyo yung leksyon dyan. Tayo ba ay nag-Judas? Tayo ba ay tumigil? Examine your heart. Ngayon, examine your heart. Kasi napakaraming bagay mula sa mababaw hanggang malalim. Ano ba yung attitude natin sa mensahe, sa hukom? Di ba? So, kunwari, hindi pa kayo nakakaramdam ng gutom. Baka may sakit na siya, no? Napasma na. Hindi kayo pero, may doktor na lumapit sa inyo o may kapatiran lumapit sa inyo. Kailangan mong kumain kahit hindi ka nakakaramdam ng gutom. Meron ka lang sakit pero unti-untiin natin. So wala pa kayong gana sa malalalim na revelation. Pero kailangan pala magtanong kasi mag-imbento muna ako ng tanong. Kunwari si Dalaga nag-imbento ng tanong. Kahit wala pa siyang puso. Ngayon naramdaman niya yung anointing. Ay, gusto ko pa magtanong. Nagsisimula ka na magutom. Yung tiyan mo na gumagana dati, yung
Yung lungs mo na hindi humihinga, pinalo yung puwet ng baby na kaya umuha. Tanungin kita, Sister Dalaga, sumagot ka lang. Nakaramdam ka bang anointing nung nagsimula ka magtanong? Opo. Para sa lahat sa inyo, sundin nyo lang muna kasi may sakit nga tayo lahat eh. Di ba? Wala pa tayong gana eh. So, wala sa pagkaberean individual hanggang sa LCM, PTA, Progressive Ministry. Sabi ko may tuloy-tuloy na anointing yan. Ngayon, dito lang tayo sa grace. By grace you are saved through faith. May tunay na faith ba kayo? So mula sa mababaw na works, gawin nyo lang. Anong works? Yung present truth na works, hindi yung old revelation na works na tinutukoy ni Pablo na arbitrary terminology. Hindi yung law. Wala bang law sa bagong tipan? Meron. Pero ano yung tinutukoy ni Pablo na hindi kayo naligtas sa law? Yung lumang law. Ibig sabihin, kailangan kayo maging progressive. Hindi kayo pwede maging traditional. Maraming church ngayon, pati ibang religion, traditional, nakakahon. Mula pa sa Hudyo, nakakahon na yan. Dito nga sa SNS Tabulation, may Sadducees nakakahon. May Pharisees, umabante hanggang Malakay. May SNS pa, may Judeo-Christian pa. Ibig sabihin, may kahon, kahit sa ibang relihiyon, sa loob ng Kristyanismo, may kahon din. May traditional, may tuldok din. Yung tinutukoy Barbanam na tuldok. Sana ma-connectan nyo yan. No? So, paano nyo i-activate yung justification? Kailangan maramdaman nyo yung desperasyon. Kung bereyan kayo, maramdaman nyo yung desperasyon. Kunwari, hindi nyo pa naramdaman. Pwede natin, kung hindi nyo pa naramdaman, makinig muna kayo para makita nyo. Sumunod muna kayo, parang logic muna, para makita nyo yung totoo. Ay, totoo nga. Kunwari, hindi nyo pa nakikita na may demonyo yung ordinaryong school. Pero kung pagtsatsaan mo lang, i-check, kumpara, makikita nyo. Mabubuksan ng Diyos yung mata nyo. So, yung pagkabereyan, kasama dyan, kahit hindi mo pa naintindihan, nagpasensya ka muna, nagtsaga ka muna, nag-take note ka muna. Ang daming paksa eh. Yung bakanteng oras. Yung so simple lang. Yung puso ba natin ay kung yung puso nyo ay hindi nikulog, bere yan dapat. O sige. Brother Francis, stop live daw po si Remy ng alas 8 kasi yung gamit daw po niyang laptop is nag-overheat na daw po. O sige. Joseph, Joseph, Mima, Yeye. Dalawa pa. By the way, yung i-re-upload ni Remy, yung i-share ninyo kasi yun ang hindi mawawala eh. So magda-download siya, i-re-upload niya. Yan ang i-share nyo sa dapat nag-practice kayo share live, no? Pero kung may YouTube, yan muna i-share live nyo. Pero yung re-upload niya, yan hindi mawala. Di late share na yan. O sige. Although, hindi naman bawal kung na-share live nyo na yung live niya sa serye. Opo, may 75. Sige. Pero ulitin na lang yan. Ulitin na lang yan pag na-re-upload. Yan ang permanente yung re-upload. O sige. Joseph, wala? Mima, Joseph, go. So, pakibalik yung outline, no? Pakibalik yung outline. Tignan natin kung may mahalagang banggitin dyan. May habol sa... Habang si Joseph ay... Ayan na si Joseph. Nalulog sa atin may si Kuya. Nagluluto ako. Saglit lang. Tanong ka na. Kasi tapos na. Kung wala siyang tanong. Okay. Brother Francis, yung gawain po ba or pagsambat ng linggo, saka itong gawain natin na gabi-gabi, saan po ito babagsak? Sa law po ba or sa grace? Pareho. Kasi ang grace, present truth. Ang maling unawa sa grace, yung Nicoluk, yung lumang revelation. Ang tunay na grace, nasa present truth, nasa progressive revelation. So kung nag-aangkin kang grace, pero ayaw mo umabante, kaya mo naman umabante, sinadya mong di umabante, hindi mo nakuha yung tunay na grace.
hindi mo na-activate yung justification. Hindi. Sinadya mo ibang istorya kung nakakulong ka, hindi mo sinasadya. Yung kaya mo, pero sinadya mo, di ba? Sinadya na hindi mo mabante. Kaya, bakanting oras sa patay o sa ospital, na sinadya mo hindi tabihan ng di ba? Kaya mo naman, pinaalam na sa'yo. Pinaalala na sa'yo, tabihan, hindi mo katinbihan. O, sadya yan eh. O, yung anak na sinadya naming mamasyal sa libangan dahil hindi naman mahigpit yung magulang niya. O, hindi pa siya berean. Di ba? Ay, hindi naman mahigpit magulang ko, yehey. O, hindi pa yan sincero. Yung tunay na tumanggap, lalabanan niya yung laman niya. Okay? Hindi pa ako malalim, kaya huwag mo na libang. Unahin ko muna to. Hindi mahigpit si Papa Mama, pero bilang berean, narinig ko to sa room, kaya gagawin ko. Di ba? Oh. Sincero ka ba? Oh, madaling makita eh. So yung mga kumakanta lang na mukhang spiritual, ganyan ang denominasyon, nakakahon na. Ang tunay na grace, yung puso mo ba, sincero ka? O sinasadya mo? May pagkakataon ka, sinasadya mo na hindi gawin, di ba? Okay, ebidensya ng progressive eh. Kaya may time tracks niyan. Okay, balikan natin yung outline natin. Review ko lang kung meron hindi nabanggit. Pakibalik yung outline. May 5 minutes. Sa loob ng 5 minutes, sana makatanong. Tingin kayo sa outline. Okay, bibilisan lang Pablo, Justification Luther, Efeso, Joseph Prince, Sovereign Gracers. Letter B, arbitraryong terminolohiya. Arbitral. Batas laban sa grace, pananampalataya laban sa gawa, espiritu laban sa laman. Okay, sinasabi ko na yan. Letter C, paggana. Tamang term yan. Pag-aktibo. Paggana. Pwede rin pag-aktibo ng justification. Paggana ng pag-aring ganap. No? Pag-ana ng kaparan. Kilalanin ang kasamaan. Kilalanin ang kasalanan, actually. Ano ba yung kasalanan? Yung kasalanan, yung bumatay ka sa nakalipas. Lang, no? Kasi kailangan din natin nakalipas. Tanggapin ang magaan na pamatok. So, present truth yan. Bigyang prioridad ang berean repentance. Yan. So, yan ang master key. Hello, Brother. Okay. Sige. Yung grace ba, siya, pabor siya? Parang pabor lang na ibinigay ng Diyos sa atin? O parang tawag doon yung amnesty? Pabor. Tama yan, pabor. Pabor. Hindi talaga siya libre talaga. Hello? Yung tunay na pabor, hindi dapat libre. Kasi, dito, may libre na libre yung mahirap. Napalitan ng magaan. Yan ang pabor. Ang maling unawa ng denominasyon, zero. So parang yung prodigal son, wala nang training. Di ba? Parang amnesty lang pinatawad. Pinatawad na, wala tayong nagawa. Pagtatanggapin natin ng kapatawaran, bakit meron tayong repentance, baptism, o bakit meron tayong good works, o keep my commandments, work out your own salvation. If they shall fall away, mga ganyan. So, ang sabi ng denominasyon, ang biyaya sabi ng ibang denominasyon, yung kaligtasan ay biyaya na Diyos, wala ka na gagawin, manampalataya ka lang. Hindi, yung maling ang paliwanag kasi ang paliwanag wala kang gagawin. Hindi yan biblical. Hindi kasi sa terminology ni Pablo yan, naligtas ka hindi sa gawa. So kailan mo unawain yung salita ni Pablo? Ang paliwanag ng baptist, kaya ka gumagawa kasi may pananampalataya ka. Hindi nga mali yung term na yan, pero para yung katotohanan yan. Gumagawa ka kasi ligtas ka na, gumagawa ka kasi tunay kang tumanggap. Yung kabila, gumagawa ka para maligtas ka. Kasi may perspektibong kaligtasan na kailan tapusin mo yung biyahe. Bari Francis, mayroon lang akong dagdag. Di ba sabi ni Pablo sa unang Korinto 15, 2, sabi niya,
kung ang aking ebanghelyo na ipinangaral sa inyo at sinampalatayanan nyo, ligtas kayo kung inyong iingatan mabuti. Sabi niya, ang makapagliligtas yung doktrina. Yung doktrina sa ng Diyos na ipinangaral. Kasi ang i-restore yung salita ng Diyos, yung doktrina ng Diyos sa lumang tipan, sa bagong tipan, ganyan. Kaya mahalaga yung kung present truth kasi doktrina. Di ba, Brother Francis, pag sumampalataya ka sa doktrina, sa purong salita ng Diyos, mayroong grace. Maliligtas ka pareho. So may gagawin ka, no? Okay, ano na tayo? Cut na natin. At ang workshop nyo, pwede kayo magtuloy tanong. Yung mga hindi nakatanong, patanongin nyo kahit